Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Magsipilyo ka ng asin at baking soda, tartar boy. Sa gitna ng palitan ng patutsada ni na Senator Robin Padilla at political analyst na si Ronald Llamas, naglabas ng reaksyon si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon laban kay Llamas, kung saan ikinumpara niya ito kay Senator Robin Padilla sa usapin ng pananagutan at pagbabago. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Guanzon na si Padilla ay humarap sa parusa, nagbago at kalaunan ay nagbalik loob sa Islam, habang si Llamas umano ay umiwas sa pagkakakulong sa kabila ng mga naunang kontrobersya noong siya ay nasa gobyerno. Ito ang post ni Atty. Guanzon. Si Senator Robin Padilla nagpakulong ng ilang taon and was enlightened and converted to Islam. Si Llamas umiwas sa kulong kahit nahuli siyang may dalang 2 high-powered firearms at bumili ng fake DVDs noong presidential assistant pa siya. Nabuking ang sekreto. Ayon pa kay Guanzon, ang mga insidenteng ito ay patunay umano ng pang-aabuso sa mataas na posisyon sa gobyerno. Llamas abuse his high government position at duwag siya. Yan ang pahayag ni Atty. Guanzon. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, hindi mapigilang gumamit si Atty. Guanzon ng matapang at personal na pananalita at mabilis umani ng reaction online. And yes, ang pangit niya. Magsipilyo ka ng asin at baking soda, tartar boy. Wala pang inilalabas na tugon si Llamas sa pahayag ni Atty. Guanzon. So, yan po, umiinit na word war between Llamas and Senator Robin Padilla. Kaya ito ngayon, pasok si enter the eksena Senator Guanzon at dinipensahan basta sinuportahan niya si Robin Padilla. Totoo naman. Kaya nga, kay Robin Padilla, tinawag siyang bad boy. Nakulong talaga. Illegal possession of firearms. Nakulong. Kung hindi dahil kay Tatay Digong natin, baka nasa kulungan pa hanggang ngayon si Senator Robin. Kaya lang, yung wisdom ni Tatay Digong, binigyan niya ng nung tawag doon, pardon, presidential clemency. Lumabas. At naging number 1 senator. Yung manalo ka lang na senador, that's something. Tingnan nyo si Romualdez. Kahit sa dami ng pera, hindi siya nanalong senador. Si Robin Padilla, kahit bad boy, kahit sabihin natin walang masyadong pinag-aralan, hindi makadiretsong English. Kaya lang, ako, noong 2022, number 1 siya sa balota ko dahil nakita ko yung pagbabago niya eh. At saka, totoong tao, hindi siya plastic. Tunay na kaibigan. Kaya hindi ako nagsisi na ibinoto ko si Senator Robin Padilla. At kung tatakbo ulit sa 2028, iboboto ko ulit. Nagsimula ang bangayan, itong si Llamas kasi kung akala mo kung sinong magaling na political analyst. Ang alam ko, itong si Mariel Padilla, ang asawa ni Senator Padilla, sa isang interview, sinabi lang niya na hindi na tatakbo si Robin sa 2028. Ganun lang, dahil they do not deserve him. The people do not. Kasi nga, ang daming bumabatikos kay Senator Robin. Nagsalita pa naman itong si Llamas na magpasalamat nga tayo kay Robin dahil sa kanya halos lahat na artista natalo itong midterm election. Di medyo matindi yun. Para bang nadamay ang mga artistang tumakbo.
Kaya sumagot si Robin na pasalamat nga ako kay totoo naman yung sinabi ni Llamas, sabi niya. Maganda yung birada niya. Dahil ayoko yung nananalo ka lang dahil sikat ka. Ayoko yung basta dapat kung manalo ka man dahil karapat-dapat ka, may abilidad ka, ganon. Kaya lang sinabi niya, magdasal na lang ako na magbago ka. Sabi niya, magbago ka at maging gwapo ka naman. So, sarcastic ba? Sampal sa mukha. Ang pangit mo kasi. So, I don't know kung anong sagot ni... inaamin ko, pangit ako. Mas mabuti na lang yung pangit kaysa yung masamang asal, something like that. Ito na, sumingit na si Atty. Guanzon na tama naman, parehas sila ng ginawa. Illegal possession of firearms silang dalawa. Padilla, nakatulan, nakulong. Itong si Llamas, dahil presidential assistant siya, wala lang. May is there fairness? At isa pa, yung bumili siya ng mga peking DVD. Ayun. Totoo yun. Alam, matatandaan ko, panahon ng Pinoy. Walang nangyari sa kanya. So, sino ang may integridad? Bahala na kayo. Personal na. Mag-brush ka ng, ano ito? Baking soda at asin. Kasi nga, kitang-kita nga naman yung ngipin. Ay, naging personalan na. So, hintayin natin ang... But, seriously speaking, tama yung analysis ni Llamas na pag manalo si BP Sara, iwa-wipe out niya lahat ng kakamping. Iwa-wipe out niya. Mga Marcos, mga Tulfo, wala yan. Delikado kayo pag manalo si BP Sara. Pati siya, delikado rin. Kaya natataranta sila ngayon paano magkaroon ng common candidate itong tatlong grupo na ito. Tulfo, lumalabas kasi parang independent. Tapos, Kakamping at Marcos, mortal na magkaaway ngayon. Paano mo ngayon pag-isahin? Good luck sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan o tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning film og daghang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa sapag atag ani nga sin. Daghang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani dok. Ug karon naman na gid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. O maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na-advices nga miabot sa kuha ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin. Labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Basta daghang
salamat kayo sa nag-sponsor ani Mm. ug sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta daghang pang blessings nga mabot sa pamilya labi na sa nag-sponsor ani aron daghang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.